Hi everyone, good day sir and everyone. I am about to present my topic Avoiding Plagiarism Lesson 8 and I am your presenter today. I am Kaysalan Menchero and my co-presenter is Mendoza Janice. So what is plagiarism? Plagiarism is a form of academic misconduct which involves using published or unpublished work of another person without full and clear acknowledgement. So ito daw po yung pangungopya, pagnanakaw ng mga informasyon or text text sa website, internet man yan. Ito yung pagwawalang konsulta natin sa nasabing author o original na author ng mga information na nakaka-copy-paste natin sa mga websites. So, that is plagiarism. So, as you can see in this photo, there are two subjects, the teacher and the student, na kung saan nag-plagiarize yung bata o yung estudyante, na kung saan um, um, ginaya niya lahat ng mga nakasulat na informasyon dun. Even though gina-justify niya yung mga answer niya kasi nga kinuha niya sa website. So, parang nawawalan na tayo ng critical thinking, nawawalan ng sense ng pag-aaral natin. Kasi dumidepende na tayo sa mga websites o kahit anumang platform ngayon. So, plagiarism includes copying your friend paper or buying a paper online, using someone else's words or ideas as your own, copying and pasting text found on the internet into your paper, freely using photos and images found online, using the same paper in more than one class simply, but plagiarism is a cheating. So why does it matter? Academic research requires that you credit the ideas, research, and opinions of others. Would you want to someone use your ideas or research without giving you credit? So, para po sa akin, kung may tao man na, halimbawa ako, nag-define ng words na yon, then may ibang tao na di bang tao na kumuha lang na walang pahintulot ko, wala man lang nagbigay ng credit sa akin. So, parang nakakawalang respeto naman kasi syempre, ikaw yung nag-define ng words na yun, no? Nagpaliwanag, nag-explain ng, ng buo at maliwanag. So, parang kinuha lang nila na walang pasabi. So, parang dapat kailangan natin magkaroon ng respeto sa mga original na author na kinukunan natin about the website or any other of information. So plagiarism is considered a serious offense and action can be taken against you, including grade adjustment or failure, probation, suspension, and expulsion. So, sinasabi dito, pag ginagawi mo lagi yung pagpa-plagiarize mo, yung panggagaya mo sa ibang website na wala malang pagsasite ng mga source sa mga tunay na author, is parang nade-detect ng teacher mo na baka mag-failed ka sa class na yun or baka mas worse is ma-suspend ka or expulsion. So, how can you avoid plagiarism? So, ito yung mga tips na kung saan ma-avoid natin yung plagiarize. So, number one is quite simply cite your sources. Document where you got your information for using in-text citation and bibliography. So, ibig sabihin dito, yung pagkukuha ng information sa internet, always cite your source. Kasi yun yung mga tips na ma-avoid yung plagiarism. So, halimbawa, kumuha ka ng information sa internet, then lagi mo masasama yung in-text citation, which mean yung tunay na author na nasabi sa information. Then, maaari mo siya maging guide yung information na yun para ma-enhance yung critical thinking mo o yung sarili mong pag-unawa. So, that is quite simply cite your sources. So, number two is quote, paraphrase, and summarize. Quote used as exact text, verbatim from the source. Paraphrase provide a detailed statement of a single main idea using your own words. Summarize include the main idea of a source using your own words.
So, quote. Para sa akin yung quote is use the exact text. Kung ano yung nasa visual o nakikita mo, gagamitin mo siya para ma-paraphrase. O yung parang gagamit ka ng mga sarili mong words na kung saan iuugnay mo siya sa nasabing quote na ginaya mo. Kung saan ay nagkakaroon ka din ng critical thinking ayon sa pag-unawa mo, naggagawa ka ng explanation o definition dun sa nasabing quote na yun. Gagawin mo siyang paraphrase. Then, dun naman sa summaries is parang i-include mo yung main idea na. Yung papaiklin mo na talaga siya. Yung parang sasabihin mo na yung pinaka-main point nun. Kasi, syempre, mula sa method na yon ng quote, paraphrase, parang nai-enhance na yung critical thinking mo. Nasasabi mo na yung main point nung quote na yon, yung information na yon. So, is the second one. The third one is keep track of your sources from the start. Use a system to organize and label your sources. Either print your sources out and keep them in folder or save PDF documents to a specific folder on your computer or thumb drive. For open web sources, be sure to copy the URL. So, kapag kukuha ka din mga information from the internet, lagi mo daw i-organize yung mga sources mo. Which mean, it's either print documents or research man. We should have the credits for those who intellectually na nag-iisip na mga experts na sila talaga yung gumawa. And cite din natin yung mga references na source natin because that's the kind of citing your source is your respect for the original author. Yung pagsasite daw natin sa hulihan ng ating research, halimbawa, nag-cite ako doon ng references, so that is a credit from the author. Then, don't cut and paste. It's easy to confuse your own writing with the work of someone else. Keep a draft with your writing and a notes page with the quotes. Paraphrasing, summarizing your plan to incorporate into your papers separate. So, dapat daw po natin iwasan yung cut and paste. Kasi sa generation ngayon is kung saan website na sila nag kumukuha ng mga information, kung saan ay cut and paste lang, copy paste lang through chat GPT o kung ano namang social media platforms nila kinukuha yan para lang mabigyan benefits yung mga satisfaction nila. Yung cut and paste daw na sa information para lang maipakita mo yung ginawa mo sa internet pero kuha mo lang naman. Then, dapat daw mag-cite ka ng mga sources mo. Kung saan ba, ginagamit mo yung strategy ng quote, paraphrasing, summarizing, paraphrasing. Yung strategy niyan para iwas plagiarism. Iwas plagiarize ka. Yung tatlo na yan is parang maglilid siya sa'yo para makakuha ka ng better information on your own words and perspective. To incorporate in your own plan, to make it on your own words. So, para sa akin, huwag tayong dumipende sa mga website na nakikita natin or chat GPT man yan. Dapat kahit anong pag-iisip, kailangan nating ma-enhance yung ating utak. Kasi dapat hindi tayo dumidepende sa mga gadgets eh. Kasi sa generation ngayon is parang kumukuha na lang sila dahil nga sa gadgets. Pinapaikot na tayo ng mga machine, mga gadgets, mga kung ano-ano pang mga machines na kung saan parang nagiging alipin na tayo nito. So, para sa akin, para saan pa yung pag-aaral ng sense natin kung wala tayong critical thinking? Nasaan yung sense ng pag-aaral, di ba? Kasi
kung wala tayong pag-iisip sa ating sarili, pag-iisip ng tama sa mali at pag-iisip ng mga dapat gawin sa buhay, hindi yung dumedepende kay Google kung ano yung dapat na sagot, is lagi din natin isipin yung advantage kung mawawala man yung mga internet na yan. Dapat natin um, mag-enhance ng mga information through our perspective. Kasi yun yung mahalaga. Even though nakakakuha tayo, yes, na natutulungan tayo ng internet, ni Google, na mag-isip, pero isipin natin na si Google is guide lang para ma-enhance yung ating pag-iisip, hindi yung maanohan natin yung maranasan natin lagi yung gawi ng plagiarism, yung pagpa-plagiarize o panggagaya ng idea ng iba, kasi masama yun. Then, always nating isipin na at lagi nating isipin na ang plagiarism is cheating at dapat maging totoo tayo sa sarili natin, even sa ating mga information. So, the next presenter is Miss Janice Mendoza. Thank you. Ng kawalan ng kabiyakan ng halaga na isama ang pagtukoy upang igalang at kilalanin ang original na pinagmulan ng impormasyon o idea. Why do you cite our source? To give credit to the author or work originator. Ang pagbibigay ng kredito sa may akda o paglikha ng gawa ay mahalaga upang kilalanin at igalang ang kanilang contribution sa impormasyon o idea ng iyong ginagamit. Ito ay nagpapakita ng integridad at respeto sa original na may akda ng impormasyon ng iyong pinagmulan. To provide evidence to support your research or argument. Dito naman ay ang pagbibigay ng ebidensya upang suportahan ng iyong pananaliksik o argumento ay mahalaga upang pagtibayin ng katunayan ang pagtutuhanan ng basihan at kredibilidad sa iyong trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng mga sanggunian o datos sa pagpapatibay sa iyong mga punto. So the reader can locate the source you are citing. Dito naman ay ang pagbibigay ng citation ay mahalaga upang magtulungan ang mga mambabasa na mahanap ang pinagmulan ng impormasyon na iyong binibigyang diin o ginagamit sa iyo. Ito ay nagbibigay ng transparensiya at nagpapakita ng respeto sa mga may akda sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanilang trabaho. To avoid pluralism. Dito ay upang maiwasan ang polytheism, mahalaga na i-cite mo ng tama ang mga pinagkuhanan ng impormasyon o idea sa iyong gawain akademiko. Ito ay nagpapakita ng respeto sa orihinal na may akdas at pagpapakita ng integridad sa iyong pagsusulat. You need to cite
When you quote somebody, kailangan mong i-aside kapag ikaw ay nag-quote ng sinimulan upang ilarawan ng eksaktong paraan ng kanilang pagsalita o idea iyong gawa. Ito ay nagbibigay ng tamang pagkilala sa orihinal na may akda at nagpapakita ng integridad sa pamamagitan ng kanilang mga pahayag. You make a claim or statement that is not common knowledge or could be challenged. Ito naman ay yung kailangan mong i-aside kapag nagbibigay ka ng pahayag o claim na hindi pangkaraniwan o maaaring mapapatikos upang maibigay ng suporta at bilis siya sa iyong argumento. You summarize information. Kailangan mo magbigay ng situation kapag ikaw ay paraphrase o nag-summarize ng impormasyon mula sa ibang pinagmulan upang ipakita ang tamang pagkilala sa orihinal na may akda o pinagmulan ng impormasyon. You use someone else's ideas. Kailangan mong mag-aside kapag gumagamit ka ng idea ng iba upang igalang at kilalanin ang kanilang contribution sa iyong gawain. Ito ay nagpapakita ng paggalang na original may akda at may nagpapakita ng pagiging tapat paggamit o impormasyon mula sa iba. A note on quotes. Quotes should be used selectively. Try to view only words, phrases, lines, or passage that are actually interesting, usual, or actually support what are you writing. Mahalaga ang mga quote ay dapat natin piliin ng maingat na gamitin lamang ang mga salita parila o bahagi ng teksto na talagang magbibigay ng interes kaiba o makabuluhang suporta sa iyong sinulat. Ito ay nagbibigay din sa iyong pagsulat at nagpapakita ng kahalagahan ng mga salitang ginamit mula sa iba. Over-quotation. Over-quotation can become boring and lead readers to believe that you lack original thought or good writing skills. Ang mabilis na pag-quote ay maaaring maging nakakasawa at magdulot sa mga mamabasa na mag-isip na kung ka sa original na pag-iisip o magaling na kasanayan sa pagsulat. Mahalaga na gamitin ang mga quote ng maingat upang mapanatili ang interes ang mga mambabasa at ipakita ang iyong sariling pananaw at kasanayan sa pagsusulat. Do you not need to segue? Use familiar proverbs and quotation. Using providing quotation, for example, an apple a day gives the doctor away. Ang paggamit ng mga pamilyar na kasabihan at mga tulad ng an apple a day gives the doctor away ay nagbibigay ng karagdagang halaga at pagpapalalim sa iyong pahayag o argumento. Ito ay nagbibigay ng pangkalahatang kaalaman at pag-unawa sa mga mambabasa sa pamamagitan ng mga kilalang salita o kasabihan. Using common
example like water precise at 32 degrees. Ang paggamit ng mga karaniwang kaalaman o kilalang katotohanan tulad ng water precise at 35 degrees ay nagbibigay ng batayan at suporta sa iyong pahayag o argumento na hindi na kailangan pang-isay. Ito ay nagpapakita ng pangunahing kaalaman na madaling maunawaan ng mga mambabasa at nagbibigay linaw sa iyong pahayag. Using original insight or observation, dito naman niya yung ang iyong original na pananaw o opinion or observation ay hindi kinakailangan i-cite basta ito ay tunay na galing sa iyo. Ito ay nagpapakita ng iyong personal na pag-iisip at pananaw na hindi kinakailangan ng formal na pagtukoy ng pinagmulan ng dahil ito ay likha ng iyong sariling kaisipan. Sa instill unsure if believe ay cite something. Dito naman ay kapag daw ikaw ay may kahinang-hinaan lang kung kailangan ibang i-cite ang isang source, mahalaga na kumonsulta sa iyong instructor or sa isang librarian para sa agarang gabay at linaw. Sa mga sitwasyon ng kawalan ng kabiyakan, mahalaga na isama ang pagtukoy upang